Good morning, Philippines! Good morning, Taiwan! Good morning sa ating mga kapwang OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang umaga at magandang gabi. Kumusta ang lahat? Celebrate na yung pagkabuhay ng ating ng ating Hesus Kristo. Tapos na siguro silang mag-celebrate doon sa Pilipinas. So, dito kasi sa ibang bansa, hindi natin masyadong ramdam, di ba? Lalo dito sa Taiwan. Wala namang ganyan. Siguro sa mga Katoliko dito ng mga Chinese, nagse-celebrate sila. So, sa akin kasi dito, hindi ko masyadong ramdam. So, ano na ang balita? Matindi pa rin ang girian ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. So, dapat ba talagang pag-awayan yan? Dagat lang naman yan? Oo, nandun na yung pag-aari natin. Pag-aari talaga natin yan. Kaya lang, wala naman na tayong magagawa. So, idadaan na lang talaga dapat yan sa magandang usapan. Pagpapalit ba yan? Yung dagat na yan sa milyon-milyong Pilipinong masasawi kapag gigirahin tayo ng China? Oy, di kami papayag, no? Sa panahon ni PRRD, nadala naman yan sa magandang usapan na. Balik-balik ako kasi nung nakaraang video ko, ganito din sinabi ko. Hindi, ganito yung ano natin. Itong Dilima at saka Trillanes, itong nga Dilawan na naman. Sa Dilawan na naman tayo, guys, kasi maingay sila ngayon. Maingay sila. Sinisisi nila si PRRD dyan sa sa nangyayari dyan sa Philippines, kay Show Binenta. Ano ang binenta? Kapal ang mukha mo, Trillanes, ha? Ikaw nagbenta dyan. Ilang beses kang pabalik-balik. Kaya nga, di ba, nag-book out ka dun sa dating nangyaring hearing dyan sa panahon nyo ni Enrile. Tinanong ka lang naman kung ilang beses kang anong ginawa mo sa China. Kung anong usapan nyo. Nag-walk out ka dahil hindi mo kinaya. Dahil may ginawa kang kababalaghan dyan na nakipag-negotiate ka doon, kung anong klaseng negotiate, wala ka namang sinabi kung ano. Dahil sa hindi mo kinaya yung tanong ni Enrile sa'yo, nag-walk out ka sa Senado. Tapos ngayon, kapalang mukha mo na magsalita ka tungkol dyan sa, sa West Philippine Sea. Tapos si PRRD yung sisisihin nyo, kayong dalawa ni Dilima. Kakapalang mukha nyo, no? Alam nyo kung sino ang totoong kalaban talaga natin? Yan sila, mga Dilawan. Akala natin, kasi ito dapat ngayon di ba dati, nung hindi pa yan presidente si PBBM, kontrang-kontra sila dyan. Sinasabihan nila na magnanakaw, ibalik na ang nakaw na yaman ng Pilipinas. Ibalik daw, ibalik. Yun yung sinasabi nila. Diktador. Diktador daw diktador ang mga Marcos. 'Di ba? So, kung i-analyze natin, no, sila talaga ang tunay na kalaban ng bayan. Kasi dapat, kung totoo talaga na bayan ang ipinaglalaban ng mga Dilawan na yan, kakampi na natin sila ngayon dahil si Marcos ang kalaban natin ngayon. Si Marcos ang nagpapatakbo ng bayan natin na hindi natin nararamdaman ang kanyang pagmamahal sa bayan. 'Di ba? Kung totoo talaga na sila ay kakampi ng bayan at kung totoo talaga na bayan yung ipinaglalaban nila. 'Di ba? Yan si Dilima. Anong sabi? Nagpapasalamat siya kay Bongbong Marcos, sa Marcos kasi Marcos administration kasi pinalabas siya ng kulungan. So, ano ngayon, Dilima? Ano ka? Balingbing ka? Ibig na kakampi ka ng bayan ngayon dahil kalaban mo yan si Marcos. Ngayon kakampi mo na si Marcos dahil pinalabas ka sa kulungan.
So, kayo talaga ang totoong kalaban ng bayan. Ikaw, kayo ni Risa Hontiveros yan, si Marcos. Oh, si Kiko Pangilinan, tahimik na. Wala na kayong imik ngayon. Dati yung si PRRD yung nakaupo, grabe yung ingay nyo. Na kung tutuusin maganda naman ang pamamalakad ni PRRD. Ngayon na si Marcos na, tahimik kayo. Dati nung hindi pa yung nakaupo si Marcos, kaaway nyo yan. Diktador yung sigaw nyo. Oh, nagrarally pa kayo dyan sa sa kalsada dyan sa Maynila, mga pakawala kayo. Tapos ngayon na nakaupo na si Marcos, mga balingbing kayo. Kampi na kayo ni Marcos ngayon. Tahimik sila, di ba? Walang nagrarally ngayon sa kung anong ginagawa ni Marcos Jr. Walang nagsisisigaw dyan sa kalsada ng diktador. Gutom ang inabot ng bayan. Ngayon, kung ano ang totoong nangyayari sa bayan, wala na silang pakialam, di ba? Kasi kakampi na nila si Marcos. So sila talaga ang totoong kalaban ng bayan, kayong mga dilawan. Imbis na sama-sama na tayo ngayon dahil totoo yung mga sinasabi nyo nung kayo yung kumukontra kay Marcos, dahil bayan yung ipinaglalaban nyo, pero ngayon baliktad na, no? Umaayon na kayo sa ginagawa ni Marcos. So kayo talaga ang totoong kalaban ng bayan. Wala kayong malasakit sa tao, kayong mga dilawan. May mga sariling interes. Kumbaga, mga kayo, mga NPA kayo. Kayo yung mga mga salot sa lipunan. Ngayon, tumataas ng presyo ng bilihin. Wala man lang tayong nakitang progress sa bansa natin. Tahimik sila. Nung si PRRD, ang ganda-ganda ng mga ginagawa ni PRRD sa Pilipinas, mga build, tulong sa masa, tulong sa mga magagandang nagawa. Basta mga magagandang nagawa ni PRRD. Lalo na yung pinaganda ni PRRD yung yung nilagyan niya ng, nakalimutan ko na kung yung Manila Bay, pinaganda ni grabe yung grabe yung mga pagkontra nila doon, ang iingay nila, ang iingay. Ngayon na si Marcos na ang nakaupo, tahimik, ganyan ang mga bunganga ng mga walang hiya. Di ba? Ikaw, Trillanes, na ngayon? Puro ka diktador nung si Aquino yung nakaupo. Ayaw nyo kay Marcos, kaya nagtataka talaga ako nun, ba't ayaw nyo kay Marcos? Sinasabihan nyo magnanakaw. Pero ngayon, kakampi mo na. Huwag kang magmalinis dyan tungkol sa West Philippine Sea, sa pagitan ng China at saka Pilipinas na awayan, ha. Dahil ikaw mismo dyan, pinahamak mo rin yung pinahamak mo rin yung sambayan ng Pilipino dyan. Alam mo, nakakakigil talaga itong mga dilawan, no? Ngayon, napagtanto talaga natin na sila talaga ang salot sa lipunan. Kasi imbis na makiisa na sila ngayon dahil nakikita natin na totoo yung mga pinaglalaban nila noon, wala. Salungat na naman sila sa atin. Doon naman sila kampi kay Marcos. Diba? Totoo talaga silang kalaban ng bayan. Kayo, na mga dyan, na mga dilawan, Risa Hontiveros, number 1 yan. Number one ang silang dalawa ni Trillanes. Yan, silang dalawa ni sila ni Dilima. Duda ko dyan, darating ang araw, kasi diba, administrasyon ng Pulboronic ngayon, malamang baka si Parahinog na yan, si Nuba Parahinog, baka ilalabas din niya baka palalabasin niya ni Lisa Marcos at saka ni Bongbong Marcos. Palalabasin ng mag-asawa yan. Kasi kakusan nila siguro yan mga wala talagang tong mga dilawan na to. Nakaka-high blood. So, dumadaing na talaga ang mga tao ngayon sa sobrang mahal ng bilihin. Lalo na yung bigas. Karne, magkano ang kilo?
Umaaray na yung pamilya ko dyan sa Pilipinas. Sobrang taas na daw ng bilihin. Tapos si BBM, ang gaganda pag mag-speech pero wala naman palang wala naman palang ginagawang maganda. Tapos ikaw, PBBM, isasakripisyo mo yung buhay ng mga sundalo dahil lang dyan sa kagustuhan mo. Sabi nga ng iba kaya nga daw yan si Marcos sa mga puti dahil may nandun yung wealth nila Wealth na yan. Mga mukha kayong pera. Pag namatay kayo, madadala nyo ba yan? Tapos sinakripisyo nyo yung buhay ng sambayan ng Pilipino dyan sa nyo? Sa gusto nyong makuha? Wala pa rin, hindi pa rin. Pero parang may napanood akong video na parang nagbago na naman ang tono ng pananalita ni PBBM. Panoorin ko ngayon. Hindi ko kasi pa napanood Risa, nasaan na si Pastor? Hanggang ngayon hindi mo pa April 1 na, hindi mo pa napapakulong hindi mo pa nakaray-karay si Pastor Kibuloy dyan sa Senado para ipahiya mo. Nagsasayang ka lang ng oras at budget dyan sa Senado para lang mabigyan mo ng pansin si Pastor Kibuloy. Nasaan na? Hindi mo pa napapakulong-kulong ang tao. Nasaan na yung mga witness mo? Naglaho na ba? Na parang naglaho na? Na na ba? Natangay na ng malakas na bagyo? Hanggang ngayon, wala ka pa ring... Ay, naku. Nakaka-imbyer na to si Marcos. Ito si Risa Hontiveros, pati yan sila Trillanes at saka si Dilima. Ano na? Masaya ka na ba ngayon sa labas? Hindi ka na nirerespeto ng sambayan ng Pilipino? Itong mga politiko natin, hindi na sila nirerespeto ng sambayan ng Pilipino. Nawalan na talaga ng respeto sa kanila at gana. Baka itong si Dilima at saka si Trillanes, tatakbo na naman tong senador. Naku. Wag nyo na talagang ibalik yan sa mga salot sila sa lipunan. Yung mga dilawan na yan, na mga salot sa lipunan. Na yan. Tapon na natin yan sila sa basurahan. Kasi natapon na natin sila sa basurahan, wag na natin silang papasukin ulit sa pamamahay ng Pilipinas. Sobra naman yung pamamahay ng Pilipinas. Wag na natin silang iupo sa pwesto. Kayo? Yan lang. Kasi, hindi talaga titigil to mga dilawan na to. Talaga namang ipaglalaban nila yung mga baluktot nilang mga paniniwala. Hindi nila iniisip pero pag nagsasalita sa bayan ng Pilipino, mahalin, mga nakakaawa ang mga Pilipino, pero sila pala ang nagpapalugmok sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo sa ating mga mahihirap. Sila ang ginagamit lang nila tayo tuwing may personal lang interest, lalo pag nag-eleksyon, sarap-sarap nilang magsalita. Mga ngampanya sila, parang halos sa halikan nila yung paa ng mga mahihirap. Pero pag nandun na sila sa pwesto nila, ang yayabang na nila kung magsalita. Diba? Ang ginagamit lang nila yung kapangyarihan nila doon sa mga kung sinong gusto nilang ipatumba ng mga kalaban nila. Wala na silang pakialam sa sambayan ng Pilipino. Imbis gumawa sila para sa ikabubuti ng Pilipinas at sa kasambayan ng Pilipino, lalo yung mga mahihirap. Hindi, kundi ito, mga personal nilang kaaway yung inaatupag nila. Lalo ni mga Duterte, gusto talaga nilang durugin. Sorry kayo kasi kakampi ng mga Duterte ang sambayan ng Pilipino. Ilan lang kayong mga dilawan, mabibilang lang kayo sa daliri. Pero kaming mga mahihirap na nagtatanggol sa mga Duterte at saka mga gumagawa ng mabuti sa sambayan ng Pilipino, taob kayo. Yan lang ang masasabi ko. Sige na guys, yan lang. Ay, salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nanonood.
Kahit na hindi naman ganun kadami, pero alam mo yon, nai-inspire akong magsalita. Magsalita at ah, i-voice out kung ano yung um, nararamdaman natin, kung ano yung kahirapan natin sa Pilipinas, kung ano yung mga hinaing ng sambayan ng Pilipino. Sana nga hindi lang ako, sana marami pa kami, lalo na yung mga OFW. Ah, Huwag kayong matakot guys, huwag tayong mahiyang sabihin kung ano yung mga nasa saloobin natin. Para matauhan tong mga politiko natin, di ba? Sana lang, dahil sa mga bungangers natin, lalo kay Madam Harlika, lalo kay Sir Banatbay, kila Service Doc, sa lahat ng kabibig, sa lahat ng mga vloggers diyan na totoong may pinaglalaban. Totoong ipinaglalaban tayong mga mahihirap. Sila Sir Jojo, oh, yan, silang mga vlogger na yan. Suportahan natin din sila guys kasi sa pamamagitan nila naririnig tayo ng mga politikong mga magnanakaw, mga makakapalang mga mukha. O di ba? O sige na guys, salamat at mabuhay tayong mga Pilipino. Laban lang. Hindi natin palalagpasin yung mga politikong magnanakaw sa bansa natin dahil sila yung salot sa lipunan. O sige na, bye-bye na. Bye.